Okay? So, yan. We will go to page 2. Ayan, yan. So, minasan, mite kudasai. So, please look at the chart. Okay? So, sa chart po, nakikita ninyo, this is the hiragana chart. And there are 46 characters in this chart. Nakikita nyo po. From the right side, ito, a, i, u, e, o. And sa left side naman, yung pinakadulo is Now, kung napapansin po ninyo, this is almost similar to the abacada in the Filipino language. So, sa abacada, meron tayong abacada, ega, ha, ila, ganon, a, e, i, o, u, ka, ke, ki, ko, ku, di ba? So, may mga ganon tayo. Now, here, sa hiragana, yung pronunciation po ay almost similar. Okay? Meron lang mga iba, no? So, yan. So, we have short vowels, a, i, u, e, o, ka, ki, ku, ke, ko, sa, si, su, se, so, ta, si, su, se, to, na, ni, nu, ne, no, ha, hi, fu, he, ho, ma, mi, mu, me, mo, ya, yu, yo, la, li, ru, re, ro, wa, o, Okay? So, meron tayong a, e, i, o, u. Sila naman, a, i, u, e, o. Okay? Short vowel sounds lang po. And mapapansin nyo sa gitna, each character, ito, yan, hanggang dito. Each character is composed of a consonant and a vowel. So, yan. Except for itong dulo, or letter N, no? Yung is the only character na nag-iisang consonant. Wala siyang kasamang vowel. Okay po? Now, sabi ko sa kanina, medyo similar sa abakada natin, no? Ano yung hindi parehas? Halimbawa, itong si. Okay? So, wala silang SI, walang si, pero meron silang si. Si. Okay? Si. And then, 'di ba? Ta, te, ti, to, tu. Pero dito, ta, si, su, te, to, ta, si. Okay? Si. And this one is tsu. T-S-U. Tsu. Si, tsu. Okay? Hindi po ito chu. Okay? Hindi siya chu. Iba yung chu. This one is tsu. Okay? Tsu. And then, ha, hi, hu. Now, this is not the letter F in English na na sound. This is in the middle of F and H. Hindi rin siya letter H na hu sound. It is hu. Middle lang siya ng hu at hu. Okay? Hu, hu. So, ha, hi, hu, he, ho. Ha, hi, hu, he, ho. Okay? And then, tatlo lang to. Ya, yu, yo, walang ye, walang yi. Okay? Yan. And the R sound, if you notice, wala pong letter L sa Japanese. But they have letter R. Pero yung R nila, hindi sa kasing tigas ng R. At hindi din sa kasing lambot ng L. Okay? It's just in the middle of the R and the L. So, ra, di, ru, re, ro. Okay? And then, wa. Now, yung O can also be pronounced as wo, or o. Okay? Parehas lang. But when you type it sa keyboard, dapat ang itatype mo is W-O para itong character na to yung lalabas. Because if you type letter O lang, ito yung lalabas. Okay? Now, this character here is also used as an object marker. So, sa sentences, no? Object marker is used para it follows, no? It follows yung word or yung noun na directly affected by the action. So, yun yung object marker, which is pag-aaralan natin sa N5 level pa. Okay?
Ayan. Pero ma-encounter nyo siya later sa mga sample sentences natin dito sa class. Okay? And lastly, it's the Yung naman, depende sa word na sinasamahan niya. Sometimes you might hear it as ng sound or m sound. So either or yung sound niya. Okay? Ayun. Okay. I desu ka? Okay. Hai. Keshite mo ii desu ka? Can I erase it? Keshite mo ii desu ka? Hai. Pag not yet, mada desu. Okay? Okay. Now, okay, ito. So what is hiragana po? It is a component of the Japanese writing system along with katakana and kanji, as I've explained to you kanina. Now, there are 46 unique characters, no? So 46 unique characters. What does it mean pag unique? Pag unique, ibig sabihin wala siyang katulad, walang kaitsura, siya lang yun, no? At pati yung kanyang pronunciation, wala ding kaparehas, no? So yan. So yung 46 na characters na yan, they are unique. Okay, next. Each character represents a syllable. So ano yung syllable? So kada isang character considered one clap. A, I, U, E, O, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Okay? One syllable each yan. Okay? And then, they are pronounced with equal length. So, sa ibang language, halimbawa, sa English language, di ba, merong A, E, I, O, U. Merong A, I, U, E, O, may A, E, I, O, U. Sa Japanese, walang A, E, I, O, U. Walang long vowels. Okay? So, pare-parehas yan, mga short lang. Okay po? So, equal length lang yung pronunciation nila. Okay? So, hiragana is primarily used for native Japanese words nga, for grammatical elements, yan. At yun minsan, no, sa ending ng verbs or adjectives, makikita nyo yung hiragana. Okay? Hiragana is the first set of characters na pinag-aaralan ng mga Japanese children. Some Japanese children, no, yung mga parents nila, tinuturuan sila ng hiragana, pinafamiliarize sila sa hiragana at the age of 3 years old, no? Pinapakitaan na sila ng flashcards, may mga workbook for 3 years old na pwede silang mag-scribble doon, no? So, napafamiliarize na sila sa characters. Pero, yung official na talagang tinuturuan silang magsulat ng characters, ginagawa yon pag elementary pa sila. No, sa Yochien or sa kindergarten, more on familiarization lang. Kung magsulat man sila, ano lang, hindi ganoon kadami, no? More on scribbling lang, tracing, ganyan. Pero pag grade 1 na sila, no, the first characters na tinuturo sa kanila ay yung hiragana. Yan. Okay. Now, stroke orders. Okay lang? Next na po. So for the stroke orders, ayan, here are some general rules. Pag sinabing general, okay, karaniwan ganito. Ganito yung rule, no? Pero, may makikita kayo na character na parang, ay, hindi naman ganun. Hindi naman from top to bottom, hindi naman siya from left to right, yun, no? So, general rules lang, no? Most of the characters, ganito yung pagsulat sa kanila. Okay. So, first is from top to bottom daw, no? Halimbawa, itong U. So, yung character na U, ang unang stroke niya sa taas manggagaling, no? 1, then 2. And then from left to right daw. So, from the left side na stroke, 1, 2. Yan. Okay? Tapos, horizontal lines first before vertical lines, no? So, horizontal muna. So, itong pula muna, 1, tapos yung nakatayo, 2, tapos yung pinaka nasa baba. Okay, 3. Okay? And then, katulad nito, from left to right. So, horizontal muna, no? Yan, na nasa left, 1. Tapos from number 2, manggagaling sa taas, pababa. Tapos, yung pinakahuli, yung nasa right side. Okay, ganyan. Okay? So, lastly is etong pag daw yung may line na dumadaan sa ibang linya.
isusulat mo muna yung mga dinadaanan na linya. So, halimbawa, ito, yung mga nakapahalang, yun muna yung isusulat mo. 1, 2. Tapos yung dadaan sa kanya is yung number 3. Okay? And then, pinaka-last yung nasa bottom, 4. Okay? Ganon din dito. So, yung mga pahalang muna, 1, 2. Tapos, yung dadaan na line, 3. Now, yung stroke po, considered one stroke kapag lumapat, pag sumayad yung iyong panulat doon sa papel, hanggat hindi natatapos yung linya na yon, that is one stroke. Okay? So, kahit gaano pa kahaba yan, if hindi pa din umaangat yung panulat, that is considered one stroke. Halimbawa, yung E. So, yung E is like this. 1, 2, 3. So, kahit na gaano pa kahaba yan, one stroke lang yan. Okay? Yan. So, ganon. Pag hindi pa umaangat yung panulat, that's still one stroke. Okay? Now, pag umangat na, katulad nito, maiksi lang, one stroke din yan. Okay? So, yun. Next po. Okay. Points to pay special attention to when writing the characters. Okay. The length of each line. So, syempre, if you look at the characters po, merong may maiksi, merong may mahaba. Tama? Now, pag ang ginawa nyo is hinabaan nyo yung dapat na maiksi at iniksian nyo yung dapat na mahaba, hindi na balance yon. So, pangit na yung kalalabasan ng character. So, pay attention dun sa length ng characters, ng lines ng character. Okay? So, dapat gagayahin nyo kung ano yung original na itsura niya. Then, small hooks. Some characters have small hooks, katulad ito. Chuk, ganyan siya. Chuk, no? May small hook. And how the lines curve. Yung iba, nagka-curve papasok. Yung iba, pataas. Yung iba, palabas. No? So, how the lines curve is also important. So, tignan nyo po kung saan yung curve ng line, no? And then, where the lines meet or cross. So, sometimes po, hindi naman yan gitnang-gitna. Halimbawa, ito, gitnang-gitna siya nag-cross, di ba? Pero ito, if you look at it, nakaslant siya. So, kapag nakaslant yung line, dapat nakaslant din yung isusulat nyo. So, as I was saying, kapag nakaslant, dapat nakaslant. Kapag nakatayo, dapat nakatayo. Pag naka-curve, dapat naka-curve. Kasi nga po, like for this one, for example, yung key. Kung gagawin kong nakatayo yung lines na yan, tignan nyo po Tignan nyo and then sabihin nyo sa akin how you feel about it 1, 2. Wait lang. Nahabaan ko siya. Okay. 1, 2, 3, 4. Kamukha ba? Hindi po. Iba na yung itsura niya, di ba? So, kapag hindi nyo sinunod kung ano yung itsura niya, papapangit siya, syempre, di ba? So, better na kung ano yung itsura niya talaga, how you see it, no, yung original na form niya, pag sinulat nyo, ganun din, gayahin nyo din siya. Okay po? Next, angles of lines. So, yun nga, yung iba nakaslant, yung iba naka-straight. So, tignan nyo po kung ano yung nakaslant, ano yung naka-straight. Spaces between lines. So, wag masyadong dikit na dikit, wag masyadong magkakagalit yung lines. Okay? Ayun. Letter G, size of characters. Kasi, pag napunta na tayo sa contracted sounds or yung contractions, no? Yung contractions ay dalawang characters put together para maging one sound siya. So, para maging one sound siya, yung isang character malaki, yung isang character maliit. For example, he and okay. So for example, ki and yo. Pag pinagsama mo yung ki and yo and you want to make it na isang character lang siya or sorry, isang sound lang siya. Okay. Yo. Kung gusto mong maging gusto mong maging isang sound lang siya, it magiging kyo. Okay? So, kung ikukumpara nyo, mas maliit yung yo dun sa contracted sound. 'Di ba? So, this is kyo. And this is ki. Yo. Okay. So, kailangan pag maliit, dapat maliit din yung sulat.
Kasi pag nilakihan nyo, maiiba na yung pronunciation sa kanya. Maiiba na yung meaning ng word. Okay po? Lastly, is diacritical marks. Yung diacritical marks, it sounds critical pero hindi naman. Critical, no? Ano, 1, 2. This is called 10, 10. Okay? Two short lines. And maru is bilog. Okay? So, 10, 10 and maru, ina-add yan sa 46 characters, dun sa ibang characters doon, sa original 46 characters, para maiba yung sound nila. And pag-aaralan natin later on yan. Okay. So yan, no? Kapag may 10-10, dapat lagyan ng 10-10. Pag may maru, dapat lagyan ng maru. Kasi pag hindi nyo nilagyan, may iba yung basa, may iba yung meaning ng words. Okay? Ayun. Ides ka? Keste mo ides ka? Um, Keshima.